Welcome back sa Break Till Dawn, episode 5. Siyempre ako pa rin si Dopest. At ang re-reviewin nating battle ngayon is yung battle ni Grim versus Rayload. Naganap to sa Novelus 3 sa Motus. Shoutouts nga pala kay Kuya Mzite at sa buong Motus Battle League sa pagpayag sa akin i-review yung battle na to. Siyempre yung episode 5 nga pala na to is dapat kasama ko si Epiteticos pero may nangyaring technical problem, pero i-reschedule namin kung ano man yung i-review namin. Pero sa ngayon, review natin to, Rayload versus Grim. Simulan na natin. Wait lang. Isang linggo bago yung laban, nag-chat to sa akin. Kasi tapos na daw yung sulat niya. Di ko mawariya ba? Ako pag sinabi kong tapos na yung sulat ko, ibig sabihin nun, nayari ka na. Mods game! Yeah! Infinity Battle. Liga niyang pinagmulan. Kala mo kung sinong halimaw na kumakatay. Pakiramdam niya, nakakatakot siya kasi yung penyo nila, abandonadong bahay. Pero ano nangyari sa liga nyo? Tagal lang walang upload. Wala nang inaasahan, bro. Pero at least nasa Motus na daw, kaya dapat nangahan to. Saktong wala ng Infinity kasi ito na yung hangganan mo. Pero kalaunan, kinuha yan ng Suprema. Nagsaya na masyado. At si Unico din yung dahilan, Repa, kung bakit nandito ka gago. Di ba nilapit ka nung Unique? Pwes magpakita ka ng bago. Kasi ang dami mong inuulit na bara. Tulad ng sabi niya kay Son, grupo mo pinapaikot ka lang, elisin ng electric fan. Sabi niya kay Jael, binubuga mo puro hangin, parang electric fan. Ano bang problema mo sa electric fan, ha? Ang init na nga sa Pinas, nakaka-bad trip ka, Chong. Akala niya sa ganung rounds may solid na linya at magmamark yung galon. Di porke inuulit mo yung electric fan, standard na yon. Kaya kung ganyan lang yung sasabihin mo, walang kwenta weirdo. Tsaka di bebenta yung electric fan mo, may aircon dito. Pero sa init natin, sabay tayo nakapasok ng Motus. Ang pinagkaiba, yung sa'yo, ito na rin yung uli. Di ka na ulit makakapanig. Kasi isa lang yung tinitiyak ko mamaya. Lalabas kang malamig. Pero alam nyo ba yung estilo na ito kada battle? All 3 rounds niyang ininimplip yung pangalan ng kalaban. Laging bit-bit niya na sandatap. Tagal mo na sa ganitong laro. Inabutan pa kita nang hindi mo inakala. Kaya alamin nyo to sisahin bago kayo mag-react ng tama. Na puro banggit lang ng pangalan tong di man lamang nakilala. Kaya yan yung pakilala ko siya. Siya nga pala si Martin Ray Talavera. Tapos idol niya si GL. Lakas ng trip, nakikitrain din para daw maangas pakinggan. Acronym lang yung pangalan na MRT tapos hindi ka masakyan. Paano ba naman pag nag-deliver? Binabagalan ko yung flow, talaga napaka-bonging. Kahit active nga yan, di makuha yung mensahe kung nakaka-boring. Yung message ang tagal ma-receive ng tao, paano tong si Rayloading? Muro pa generic mga perso, di kumukonekta. Naturingan na may Martin pero yung shooting sa kalaban di dumidirekta. Kaya may payo ako sa'yo. Tirahin mo ako sa panlabas mo nyo. Mag-line map ma-personal. Sabihin mo na rin yung pagtulak-tulak sa akin ni GN na kesyo minama at binata. Binigyan na kita ng ideya Reload. Dapat nakuha mo na sana na mas bagay sa'yo Reload. Kaya kita kinargaan ng bala. O baka sabihin, hipokrito. Kasi pinuna ko yung pagninimplip tapos ganun din yung ginamit ko. Pinakita ko lang na mas kaya kung gawin yung nakasanayan mo. Kaya sige, laruin mo na yung Grim sa Grimlock, Grim Reaper o kaya tanggalin mo yung Shinji. Magpasikat ka dyan kasi di ka naaabutan pa ng araw yung kapao mo. Kanina ko pa inilatag, ngayon nagdilim yung paningin ko itong Ray. Wala na makikita liwanag. O inimay ko kanyang estilong sa tingin ko gamay niya. Kaya malabo na tong CEO na makasabay pa. Parang kabataan lang ngayon. Pagkatapos ng breakdown, patay na. Mag-name-lip ka na, wak! Wala ron. So yun yung round 1 ni Grim. Iniscorean ko dun yung Infinity, hangganan, Unique bago, electric fan standard, may aircon kasi sa Motus, sa venue ng Motus. MRT, yung initials ng pangalan ni Rayload is Martin Ray something, MRT. Tapos Rayloading, tapos reload, kinarga niya ng bala, parang nag-setup kasi siya doon ng mga angles na pwedeng iba to sa kanya ni Rayload. So siya na yung nagkarga ng bala, reload bala, alam niyo naman yan. Tapos Ray, liwanag, yung Ray na R-A-Y, parang sa ultraviolet ray, ganun. Tapos yung ender niya, parang kabataan, breakdown. So yung round 1 ni Grim para sa akin,
props lagi kay Grim sa ganong aggression, sa malinis na performance, hindi siya nagchuchoke, hindi siya nauutal. Laging malinis yung performance na tsaka yung aggression. And then, matitimbang ko to pag napakinggan ko yung round 1 ni Rayload. So, pakinggan natin yung round 1 ni Rayload. Niya. Banaras mo, pwede na. Pwede sa motos. Dahil daw kay Unico kung bakit ako nasa motos. Zay, hindi yun yung aking purpose. Check. 2 weeks prep lang binigay. Be careful what you... So yun, narebat niya, magandang rebat yun. Si Unico kasi nagbanggit siya ng purpose, imbis na purpose. Diba? Parang namali. So binalik niya agad. Sa motos. Zay, hindi yun yung aking purpose. Check. 2 weeks prep lang binigay. Be careful what you wish for. Oo ni Rush, tong site, ma-4C, dala kong C4. Pero galing to sa talo. Ngayon sa motos, hangad na mag-transcend. Tong balak mag-avenge, ako bahala na mag-endgame. Dating pangalan niya, Dreamlock. Oo, GL. Hangad sa top tier siya mag-settle. Pero di nag-elevate yung pagka-GL mo ground level. Tas ngayon, Grim na lang. Para sa akin, no debate. Talagang mawawala yung luck. Kung ikaw nakiduplicate, indecisive ka sa name. Kita nyo na sino may sad life. Kapangalan mo yung GL habang ako gumagadlike. Wala sa'yo natutuwa. Di uubra yung dating gimmick. Tung sundo ng kaluluwa, tinanggalan ng fighting spirit cause you made them sense. Yung helpless friends may take dead ends. Sulat ko kay kamatayan naging death sentence. Kaya paano kaya siya daw si kamatayan pero bumabanat ng si Joy. Binula mo no, o puta. Si Joy, binola. Eh kung pabulain ko bibig mo, o bakit papalag ka? Yung yabang alanganin. Binola, basta yung rounds mo mahangin. Kaya paano makakascore? Tanginan to kabagot. Sa pangalan nga may rim, yung tira di naman pasok. Now think deeper, kailangan mo pa seminar. Tong Grim Reaper, kapos maging phenomenal. Agwat natin malayo, halatado kabado. Doon pa lang alam mo nang hindi ka papantayo. Ano mang narupalpak, sa kamatayan mo na roll. Naturingan ka na Grim pero di alam yung golo. Kung kwartos mo sa scene zone, kala ko finance na yung contest. Pinagbasihan ng Murado sinong malakas yung boses. Siya daw dapat panalo. Puta, siya daw dapat panalo. Puta, that ain't true. Kung nagiinit ka sa scene zone, I got eyes on you. O si kamatayan may courage. Ba't laglag to sa turna? Ikaw na nga yung may talim, wala pang edge na nakuha. Ako din naman may pagka-sharp. Shooter, eto test lang. Matik na tetembwang. Kung spirit mong kalaban pagka-reload, eto Regan. Halatado nga na fake yan. Halatado nga na fake yan. Mauuwi na sa despair. Wala din namang real dun sa bawat sinishare. Nasisiraan ka lang, oy. Mali nang dineclare. Karakter mo bilang Reaper, tol, kailangan i-repair. Di ka bagay maging Grim. Ikaw mismo patunay. Baba na sa hukay. Di ka bagay maging Grim. Ikaw mismo patunay. Baba na sa hukay. Kamatayan na nga agaw ngayon, nag-aagaw buhay. Kaya sige, spit mo na yung mga binola mong tugmaan. Yung pagiging kupal mo, sarante natin mag-usama. Sorry, may ads. Ang haba daw ng... So yun yung round 1 ni Rayload. Naglista din ako doon yung rebat niya na purpose. Yung Rush, 4C, C4, bomba. Endgame sa Avenge, GL, kasi Grimlock siya dati. Grimlock yung MC name niya. And then Godlike, Sundo, Grim Reaper, Sundo, Death Sentence, yung sulat niya sa Sundo. Binola, mahangin, nagmack siya ng line ni Grim sa laban niya kay JN. Ginamit niya yung binula si Joy. And then yung malakas boses, kasi malakas nga boses ni Grim pag nag-perform siya sa live.
Yung aggression niya, yung diction niya. And then yung eyes on you, nagiinit. Yung talim, yung karet. And then spirit, sa Rayload, Raygun. Fighting spirit, Ghost Fighter. And then yung Reaper, tsaka Reaper, tsaka Repair. So para sa akin, kung bilangan ng lumanding na para talaga sa kalaban mo, yun yung nagmamatter eh. Para sa akin lamang si Rayload sa round 1 kung usapang punchline. Pero sa delivery kasi niya mahinahon siya mag-deliver pero nalalanding niya ng maayos kung ano yung punchline. Tama yung delivery niya kung paano niya binabagsak. So para sa akin, mananaig kasi talaga yung content ng sulat mo kaysa sa performance din. Though pinerform ni Grim ng maayos yung round 1 niya, props doon. Pero kung bilangan ng suntok, yung talagang para sa kalaban mo, lumamang doon si Rayload. So, para sa akin, Rayload yung round 1 ko. Kaya, tignan natin yung round 2. Rounds ko! Tanga ka Yung mga binola mong tugmaan. Yung pagiging kupal mo sa round 2 natin umpisa. Ang haba daw ng rounds ko! Tanga ka talaga! Yung sinasabi niyang OT, sa kanya bumanda. Gago. Ano di ba, puro Grim Reaper, Grim Lock. Alatang predictable ka, brother. Tsaka yung pinola ginamit na nun ni JN. Galing mo mag-recycle. Ang ina nito. Round to game! Game! Diba sabi niya? Hindi pala kay JN. Ewan ko, parang nagamit na pala. Grim Lock. Alatang predictable ka, brother. Tsaka yung pinola ginamit na nun ni JN. Galing mo mag-recycle. Ang ina nito. Round to game! Game! Diba sabi niya? Nung sinabi ni Kuya Sight na 2 weeks prep, nagreklamo ka na. Bitin daw yung 2 linggo, hanip talaga. Ano gusto mo, 3 months prep? Talagang magulang tong kurang na. Kaya ka binibitin ni Kuya kasi alam niyang kulang-kulang ka. Hoy, ikaw na nga lang binibigyan ng pagkakataon, nagre-reklamo ka pa. Huwag ka na nga sa gantong art, ang arte mo pa. Pero pangarap niya daw makalaban, si AK. Pero di daw para makipagpukpukan ng bara. Para daw makipagpalakihan ng ngipin. Alam na namin lahat na panalo ka na. Sige, ikaw na matindi. Kasi natitikong mo yung sa'yo. Yung sa kanya hindi. Pero may tropa pala yan na balak magtayo ng shop. Pinaplano pa lang yung clothing, nagpapasponsor na si Brad. Etong daga, pag-usapan ng damit, puta agad kinakagat. Kamaw ko na lang yung tanggapin mo sa halot ka. Total yung suntok ko nanunuot. At kahit daga ang ayop ka sa akin, di ka lulusot. Paano ba naman yung mga banatang neto? Tinalo ka ni Nad, yung manok ng San Pedro kasi mali ka ng inasal mo. Yung inasal na sali mo pa yon? Wow pare, abanais! Nagbangket na ng inasal, puta, di pa rin nagkanin! Kasi yung katangahan mo, unlimited. Tapos kada battle, 100 times siya bang binabanggit yung bars. Kasawa ka, tropa! Madali lang takasan yung bars mo! Michael Kataroha! Pero may malupit yung nalinya sa 24 bars niya. Hindi ko kilala yung Michael Kataroha na yun. Comment nyo na lang. Ikaw, Grim, kung mapapanood mo to, comment mo na lang. Hindi ko kilala yung Michael Kataroha. Sorry. 100 times siya bang binabanggit yung bars. Kasawa ka, tropa! Madali lang takasan yung bars mo! Michael Kataroha! Pero may malupit yung nalinya sa 24 bars niya. Ganito yung pagkakaspit. Ngayon na maglalahad yung palihim. Pansin ko din, walang masyadong nag-react sa line na yun. Feeling ko hindi rin sila related. Sino yung Michael Kataroha na yun. Dapat din sa battle iniisip mo magigets ng lahat kung sino yung i-reference mo. So yun, opinion ko lang naman. Tuloy natin. Ilang takasan yung bars mo! Michael Kataroha! Pero may malupit yung nalinya sa 24 bars niya. Ganito yung pagkakaspit. Ngayon na maglalahad yung palihim lang na sumulat. Anda nang magbabad sa masukal na gubat. Kaya mong magbabad sa gubat? Ang sarap mong iuntog! Para mo na rin sinabi kaya mong maligo sa bundok. O baka sabihin may falls, pa siyang mahuhugot. Sakto nga may falls kasi sa akin ka hindi. Alam na nila kung saan babagsak yun pare. Tsaka di ko na kailangan sabihin pa yung sa akin ka mahuhulog kasi ganun din yung mangyayari. Pero nung narinig ko yun, may bara lang ako na miss.
Apex, siguro doon nakita ni Acer yung jellyfish. Walang utak! Nawawala ka pa sa metro, pabwisit pakinggan, napipikon yung bit sa'yo, hindi ka masundan. Pero ito yung pinakapaborito kong salat yung binanay niya kay Son. Marami akong tropang dikit. Kita mo naman comparison, wala kang comparison. Pabibong tanga! Baka nakakalimutan yung pangalan niyang anak, ninong ka niya. O tingnan niyo, dinidinay niya pa. Backshit, di ba? 10 piso na lang daw yung bibigay mo, nilalit pocket mo pa. Kaya wala nang kukuha ng ninaw sa'yo, gago. Magpakamatay ka na lang, papi. Buti pa yung si Emilio may Aguinaldo, si Pacquiao may money. Kasi daw, nagkakatruma yung mga bata sa'yo. Pati daw sa Pasko, gumaganbars ka, bro. Pagkatapos mo daw bumunot, tangina kinakasa mo. Pero sa totoong buhay, wala naman yung bayag o bubut pat hilaw. Nakilala ka sa inyo kasi dakilang puraot ka daw. Yung ampaw pinamimigay ko. Yung sa'yo ginawa mong ikaw. Kaya sige, i-wordplay mo pa yung compare sa kumpare. Kung naiibigan mo tanga, sakto debut battle natin to. Wala din pinagkaiba kasi kumpare nga ako, hindi pipinyagan kita. Siya sige. So, yun yung round 2 ni Grim. Ganun pa rin, same energy katulad ng round 1. Walang utal, walang stutter, stutter. Malinis, ibig sabihin. Yung mga line niya doon is yung inasal, nasali, Michael Cataroha, comparison, Aguinaldo. Kung ako, pinapamigay ko yung ampaw, ikaw ginagawa mo ikaw. Tsaka yung kumpare nga ako, bibinyagan kita. Para sa akin kasi may mga wordplay dito, tas references na hindi masyadong aware yung mga tao, yung crowd. Mahalaga kasi yun kasi sila din yung aasahan mo sa reaction. Kung yung bibitawan mo is alam nila. So yun, mga wordplay niya doon, inasal, nasali, comparison, kumpari. Maganda yung linya niya na sa Aguinaldo. Buti pa si Emilio may Aguinaldo, si Pacquiao may money. Hanggang naglanding doon sa pinapamigay ko yung ampaw, ikaw ginagawa mo ikaw. Para sa akin, parang mas malakas yung round 1 niya kumpara dito sa round 2 niya. Yun, shoutout nga pala dahil naipwesta lang ako dito kasi may naka-work from home na agent. So maririnig niya siya, pasensya na dun. Yun, tingnan natin yung round 2 ni Reload para matimbang din natin. Bigan mo tanga, sakto debut battle natin to, wala din pinagkaiba kasi kumpare nga ako, hindi pipinyagan kita. Siya si Grim. Grim. Repin Dominions, palakpakan. Bababa ang baho ng trip. Kumagangsay bago bumaba ng jeep. Tangina samahan ng mga tatay puro may disorder. Ang tatapang sumalakay na in real life fonger. Sa daanan tumatagay at ang latest order. Kamatayan pero tambay doon sa Angel's Burger. O baka sabihin mo yung burger ko, burger. Huwag ka masyadong mag-hate. Ganun talaga pag burger, sadya yung mistake. Tanginang yan. Pero sige, Ganun talaga pag may burger, sadya yung mistake, may steak, diba? So maganda yung laro niya doon. Mistake na pagkakamali, tsaka may steak. Magandang wordplay yun. burger! O baka sabihin mo yung burger ko, burger. Huwag ka masyadong mag-hate. Ganun talaga pag burger, sadya yung mistake. Tanginang yan. Pero sige, usapang beef, Pampanga's best in designation. Usapang nakamit, di mo na-meet yung expectations kasi siya daw yung heavyweight ng Pampanga. Heavyweight?
Eh sa payat mong yan, mas mabigat pa yung pitaka kung mamiso. Kahit na mag-isa, umaangat ka sa siso. Bumubuhat sa Pampanga, malamang alam niyo na kung sino. Kaya tangin na mo, Grim, magpasalamat ka kay Kuma. O, pamilyar, kita mo, di mahirap na ikaw naman gamitan ng mga linya sa flip top. O, check nyo, FRBL, Zay versus Grim. Napasubo ka na sa akin, mapapasak ka. Galing kay Sak, sabay, walang mapapalayan. Galing kay Tips, sige, itanggi mo yung mga barang nag-click. Kung na-trigger ka sa reload, nasa safe house yung clips. Oo. 7 Kung to na-trigger ka sa reload, nasa safe house yung clips. 1 to 9. Safe house kasi, ayun yung ano, That is the PO box. yun Or the yung mailing address that we do have here. venue So, ng we're going FRBL. only Shoutout sa safe house. Hindi na siya ginaganapan ngayon doon. So, gets naman, di ba? Kung na-trigger ka sa reload, nasa safe house yung clips. to the residential. Clips yun sa baril. Maganda yung laro na doon. Is the temporary address, is this a temporary change? Galing kay Tips, sige, itanggi mo yung mga barang nag-click. Kung na-trigger ka sa reload, nasa safe house yung clips. Oo, kinatasan sa at Tipsy D habang sila yung nagpagod. Resulta STD mula sa dami ng tamod. Tas sa inyo bumibenta, kaya ako naiinis. Ginagamit niya pang selo o iba yung nag-release. Yun mo sabihin, Green, yung peking lalim. Paano naging halimo sa dilim ko sa sikat ng galing? Panginang kamatayan to, di pa titikom. Imbis na kaluluwa, tamad hinihigo. Imbis na kaluluwa, tamad hinihigo. Yung reference si Krega, labas neto, literal. Ikaw pala yung kumukuha ng lakas espiritual. Ngayon to. Kaya nakakapagtaka. Kung kamatayan at akin, sa ngalan ng Espiritu Santo, malamang dito aamin. Ibang klase tong si Grim. Ganito yung alagad ng sining. Malakas na magnakaw, malakas pa mag-double meaning, sabi niya kay Say. Sa akin wala kang masasabi, anong masasehi mo? Say mo. Say mo, gago ekis ka. Pinahaba lang yung say, puta essay na. Pero pagdating sa say mo, nagiging whack poser. Pagdating sa say ko, you better watch over. Ganyan sumipat ang angle. Alam mo, genuine nga yung style. Kung ikaw nga yung sundoy, I'm not running out of time. Round 1, kamatayan. Agad kinulata. Round 2, mga barang. Kaya nga sinuga pa. Sa pagiging MC, tagtag kinuwawa. Round 3, ikaw naman bilang RJ Manansala. Just to verify. So, yun yung round 2 ni reload. Mga nalista ko doon yung mistake, reload clips sa safe house, STD, dami ng tamod na ginayahan na. Yung tamod na term kasi, ano, parang tamod ka ng MC, di ba? Parang ganun. Kasi kinukuha mo yung estilo mo sa kanila, kaya may ginagaya kang lines. And then yung pang sell, release, yung sell na CELL, tsaka yung SELL, tas release, yung dilim, kasi Grim Reaper, tas kumuha ng mga lines sa sikat, and then yung kaluluwa, tas tamod, and then yung yun nga parang yung angle kanina na ano na STD, tamod ganun. And then yung sa dami ng sehi, nagmukhang essay, gets naman siguro yung essay. Yun yung pang high school ba yun or pang college things na magsusulat ka ng mahabang sentences. And then yan, so kung pupuntos ako yung round 2 nila, napansin ko rin parang kay reload, parang hinihingal siya. Pero hindi naman niya nakabawas sa delivery niya kasi nalalapag pa rin ng maayos yung punchlines. So kung pagbabasihan na lang round 2 parehong malinis. Pero since kaya nga natin binibreakdown is para malaman yung mga punto o mga angles na nasulat ng both parties ng both side. Para sa akin mas lamang pa rin sa sulat si Reload. Mas marami siyang line na creative na magigets mo yung punto.
yun nga, hindi nagmamatter kung mas malakas sa delivery si Green. Parang mananaig pa rin yung content over dun sa performance. Pero maganda rin na yung performance mo, minsan nasasalo niya yung yung sulat mo na medyo hindi malakas. Pero nagmumukhang malakas dahil maganda nga yung pagkaka-deliver mo, yung pagkaka-perform mo. So yun, props pa din doon talaga kay Green sa ganung energy lagi sa battle. So round 2 ko kay Reload pa rin. Tignan natin yung round 3. And thank you. Agad kinulata. Round 2 mga bara. Kaya nga sinuga pa sa pagiging MC. Tad-tad ginawawa. Round 3 ikaw naman bilang RJ Manansala. Maybe try consider any other Credit Marketplace, pwede Sorry, compare may- and select on many deals sa gadgets, appliances, at furniture. to contact social support. Paulit-ulit pa yung say. Laging gusto niyang sabihin. Nagbanggit pa ng essay, bobo naman sa written. Tangina, anong Dominion? Pinanat mo pa yun? Pina-applicable yung angle niya sa Dominion. Wala na ako doon. Tanga, ganun lang ang doon sa akin niya. Diba? Hindi, kasi pare, wala na ako doon eh. Pina-applicable. Dominions, parang grupo ni Grim yun. Sila ETC. Shoutouts kay ETC. Country game! Last na to. Yeah. Pansin nyo ba? Ang haba na ito mag-set up. Kaya paano ito buubra? Ganyan na ganyan yung OTW ng tropa tapos di naman pupunta. O hindi mo gets? Sige, linawin ko pa min. Yung punchline mo parang sinad sa battle. Hindi dumadating. Before kayo nagbabanggit ka ng maraming details, yung sinasabi mo, detalyado. Ipo-forward set up mo, patas yung punchline, hindi mo ko kayang matalo. Ngayon ito eh, pero seryoso. Pinupuna mo yung pagbebenta ng damit ni Adams. Kung yun ang napili niya na business, may problema nga ba doon? Sige nga, isipin mo mabuti kung saan ka nakatapak sa ngayon. Pero lahat ng to, aking plenano, di ko pa lang to basta kinahon. Nung round 1 na pagket ako ng kapaong, gets na siguro ba't ganon? Sige, balita ka pa ng baro, ngayong sinuotan na kita ng barong. Sa asin niya kasi walang sumusuporta, kaya yung panlalait nilulubos niyan. Yung business mo pagtutulak, sinong magpupush dyan? O kaya kong bumoses dito, at sana may makatunog po, kasi may mga bagay kang di kayang ipagsigawan, marapat lang na makulong to. Yung item mo bumibenta lang naman sa paraan na binubulong mo. Pinapangalandakan pa na magnanakaw daw yung Marcos. Wait, linawin ko lang sa lahat na nandito. May linya si Dixie din ginamit mo. Battle niya kay Paulson 13 yun mismo. May kalugar ka din nagsabi kung gaano kalikot yung kamay mo. Nad. Pero, di ko nagpapangalanan pa kung sino. Kaya wala kang pinagkaiba sa presidenteng tinutulit sa mo gago kung yung salitang magnanakaw likas na sa iyong pagkatao. Anong masakit? Subukan mo kasi tignan ng iyong sarili bago ang ibang iyong punahin. Pero anong pakiramdam na yung pinapato mo sa ibang tao sa'yo naman sumasalamin? Kaya pigilan mo na yung kakaganyan mo. Wala ka na sa wisyo tanga. At saka mo na i-rebab lahat ng to. Kapag nakarehistro ka na, diba? Kaya kong magseryoso, kaya ko rin magpatawa. At yung mga angulo ko sa'yo, hoy, ni minsan di mo narinig sa iba. Walang beatbox, walang cybros, walang triad, walang freestyle battle yung nakiram. Habang ikaw, yung mga angle mo sa akin, siguradong narinig na nila, diba? Habang magpapasalamat sa akin yung mga susunod mong makakalaban dahil madali ka na lang nila masusulatan pag pinanood nila yung battle nating dalawa. Kasi ako'y saksakan ng galing, bakit sa akin ka pa dumipende? Kanina ko lang nasulat to. Boy, wala ka pang talim, huwag kang umastang intelihente. Petsa na rin na nagsasabing tapos na itong putapete. Itong bitch parang si Elsang namatay sa 29. Time. Gamit na daw yung mga... So, itong bitch parang Elsang namatay sa 29. Tingnan nga natin, 29 ba ginanap ang battle na to? Ayan, di ko... October 4? Hindi ko sure kung October 4 to in-upload or October 4 nangyari or 29 yung date kung saan ginanap to. Pero kahit ganun kasi parang wala pa rin connect sa kalaban yung ano. Parang di ko ina-underestimate yung sulat ni Green. Pero kahit kanino kasi applicable yun. Diba? Yung 29, Elsa, 29. So yung round 3 ni Green, feel ko parang lumaylay siya doon. Nasingit nga rin niya kanina niya lang sinulat. Di natin alam kung totoo yun o hindi. Pero
hindi naman sa nahinaan. Nakulangan lang ako sa may hinihintay akong siguro 3 o 2 madiin na babakat dun sa round 3 niya para pwedeng mapunta sa kanya yung round 3, pero wala. Mga sakto lang na lines, wala ring masyadong quotables. Yung iba personal shit. Pero yun, good thing kasi di pa rin talaga siya nagcho-choke. Okay pa rin yung delivery kasi walang nagla-landing na mga punches or wala ring masyadong punches na effective. Pero props pa din kay Grim sa ganun laging performance siya sa pagsusulat. Lalo kung sinulat niya lang talaga yon. Hindi kanina nung mismong araw na to. Ganun. So props pa rin, ang dali niya makabisado yun. Tsaka kilala ko to, tumatanggap to ng battle 3 sa isang buwan o 2 sa isang buwan. So props din sa kasipagan niya talaga magsulat siya magkabisa. Yung passion niya talaga sa battle nandun. So tingnan natin yung round 3 ni Rayload. Bali, round 1 pala kay Rayload ako, round 2 Rayload, round 3 tingnan natin. Balik natin konti. Ang mastang intelihente. Petsa na rin na nagsasabing tapos na itong puta pete. Itong bitch parang si Esang namatay sa 29. Tayo. Gamit na daw yung mga angles ko. Masasabi ko, aba, ganun talaga bilang MC lalo na paglaspag ka na. Lakas ng runs niya, no? Solid pakinggan. Welcome sa Motospar. Last mo na din yan. Sigaw ka ng sigaw, tas kung magigil-ligid. Habang ako nandito lang para sa sisigripit. Yung laban niya kay C, ginamitan ka lang ng notebook o di exciting. Birin mo, pinagtripan ka lang ng member ng SB19. Si C nga pala, nakalaban niya yun sa Scene Zone. Shoutout sa Scene Zone. Nagbasa kasi yung C kasi nalimot yung line, so binasahan siya yung sulat sa notebook. Yun yung tinutukoy dito ni Rayload. Tipong ikaw pagod sa biyahe, puta sayang attend mo. Habang siya binasa lang yung sulat niya ng pagento. SB19 din. Peter nga tong Grim sa mga wak na binanat. Pagtapos mo sa CO, ikaw yung inalat. Di kasi seryoso Grim. Walang second option. Mas natakot pa yung si puta sa Mega London. Oo, tinulak-tulak ka lang ni JN. Tinulak-tulak ka lang ni JN. Iyak na si Pandak. Minoy-play pa yung JNT. Takot naman makatanggap. Feeling tigas. Kala mo sa lugar nila tarantado. Kung matapang kamatayan, ba't sa hood nakatago? Kaya sino ka para sabihan si JN na kundi inuna mag-construct, nakabuo ka na ng bahay. Parang na rin sinabi hindi magbubunga pag sa larangan to mag-alay. Baka nakakalimutan mo, nagko-construct din yung haligi ng ligang to. Ikaw din naman nagko-construct tas pabigat sa bahay nyo. Bilang rapper, Tom Grim, naging sundo lang para cool. Bilang rapper, si Zayt, may sinusundo sa school. Oo, bata ka pa. Yan mismo patunay na sa pagiging kamatayan wala ka pang binubuhay. Kaya bago magyabang, yung estado alamin. Di porket 7 hours mula Pampanga malayo na rating. Hoy, masyado kang praning. Dapat sa'yo tumigil na. Anong Grim? Baka dream tang ino mo, gumising ka. Main event ka ng Novelus. Para sa'yo karangalan. Para sa akin dagdag angle lang ng next kong kalaban. Oo, para sa akin dagdag angle lang ng next kong kalaban. Kasi pagtapos kong i-bodybag yung kinuha sa FRBL ngayong beast mode, mananalo ka lang sa akin kung sa laban naka-cheat code. Dumudukog nga ng puso, mismo tinakot. Mga kailangan ng support kapag tong green stroke yung inabot. Mga kailangan ng support. Green stroke yun. Oh, ba't napatigil? Di na tumitibok yung puso, kaya nanahimik.
Pero dito Iron Man, na may bakal na puso, o round 1 ko may endgame, pabalik yung laro ko. Mapadota man o Marvel yung pinupunto, matik may Infinity War, craft ko sa dulo. Mapa RJ man o Cream, sa akin dito uubra. Pag reload ko masamay kalabang matutumba. Hindi, ulit-ulitin pa, hanggang madurog na. Kung reload versus Grim sa underground yung usapan, yung apoy ko sa magrarap, walang kamatayan. So yun, round 3 ni Reload. Yung sa C inalat, JNT, yung delivery, pero takot naman makatanggap. Yung hood, nagtatago sa hood, kamatayan, kasi naka-hood si kamatayan, di ba? Tapos yung hood na tinutukoy niya doon yung lugar ni Grim. And then yung Grim, Dream, Gising, Stroke, yung fake choke. Siyempre pag na-stroke ka, titigil yata yung tibok ng puso mo na, no? Steady ka. Stroke nga eh. And then yung Infinity War, Craft, Dota reference, or yung palabas. Pero may ano rin siya sa Dota, yung War, tas yung Craft na gawa mo, yung likha mo. So yun, round 3, medyo ano rin eh, medyo lumaylay din yung performance ng slight para sa akin ni Reload. Pero still nakapagbigay pa rin siya doon ng mga sapat na lines, itong mga nalista ko para makuha niya yung round 3. Para kay Grim pa rin talaga yung mangilan-ngilan doon. Diyan nga medyo mahina para sa, hindi sobrang hina. Kumbaga, nakulangan lang ako sa round 3 ni Grim. So, para sa akin, yung round 1, round 2, round 3, key-reload to. Pero hindi ibig sabihin na hindi tumapat si Grim. Props pa rin. Siguro, nakulangan lang siya sa angles, kung paano niya nilaro, paano niya inatake yung kalaban. So, tignan natin yung boto. At syempre, salamat sa mga celebrity. Silipin nyo rin yung Facebook page. Abangan natin yan. Shoutout 30. Abangan natin yan. At ayun, ang boto ng Hurado, 3-0, magingay para kay Reload. Shoutouts kay Grilla. So yun, 3-0 kay Reload, 3-0 yung boto ko sa breakdown na to, at 3-0 din yung boto ng judges. So feeling ko nagtugma kami kung paano namin pinagbasihan. Pero maganda ring nahimay natin, at kaya natin nahimay is yun nga, tama nga naman na para kay kay Reload. Siyempre props pa rin palagi kay Grim, tropa yan. Shoutout sa iyo Grim, at kay Reload sa Motus. So yun, salamat sa panonood ng episode 5 na to. And kita-kits tayo sa mga susunod pa. Siyempre, like nyo yung YouTube channel ko na Mio. And then subscribe nyo at share nyo na rin yung mga video. Ispatan nyo rin yung ibang mga review ko dyan. At marami pang parating. So yun, ang nanalo sa laban ni si Reload. Props kay Reload, kay Grim sa Motus. Kita-kits tayo sa mga susunod pang episode. Sana na-enjoy nyo to. Peace. I'm out.